Samantala mga kausap natin ngayon, live sa studio, si Team Pinoy Senatorial Candidate Bam Aquino. Good morning, Bam. Morning, Arnold. Magandang umaga sa mga nanonood. Magandang umaga po. Anong reaction mo na, ayun, dun sa latest na partial and unofficial, pati na yung sa partial official ng COMELEC, pasok ka sa top 12? Well, syempre, natutuwa naman tayo na nakapasok tayo sa top 12. No? We're very happy with those results. Pero, syempre, we're hoping na matapos na ito, magkaroon na ng proclamation as soon as possible at talagang maging official na talaga siya. So, habang hindi pa tapos yan, kailangan talaga maghintay muna, ipagpatuloy yung pagdadasal at magpasalamat no, sa lahat ng mga sumuporta at umendorso sa atin. Ano nakita mo, Susi, na nung mga unang labas sa mga political survey, nasa tail end ka rin, no? That's right. Bigla-bigla, nakita mo na umaangat na yung iyong pangalan sa recall ng mga tao. Saan mo may ano yun? Actually, Arnold, kung tutusin, dyan sa top 12, dalawa lang tao yung noon wala sa top 12 na nakapasok sa top 12. No? At yan ako tsaka si frontrunner natin na si Grace po. Si Grace, So, pareho kami nang galing sa, ako yata sa 20s, siya sa lower teens. No? At parehong naakyat namin yung mga numero namin. Para sa akin, siguro tatlong bagay yan. No? Unang-una, yung volunteers. Talagang umasa kami sa napakaraming volunteers sa buong Pilipinas. No? Hanggang ngayon, nagdadasal pa rin sila na talagang magtuloy-tuloy yung mga numbers na yan. So that was a big factor talaga. Pangalawa, yung mensahe natin na labanan yung kahirapan. No? Sabi nga ni Pinoy, kung walang korap, walang mahirap. At sabi natin, itong pangalawang parte ng campaign promise na yan, kailangan bigyan na ng pansin. Labanan yung kahirapan gamit ang trabaho, negosyo, edukasyon. So, palagay ko yung mensahe na yan, narinig ng taong bayan at naging importante sa kanila na may lumalaban para dyan no, sa Senado. At pangatlo, yung endorsement ni Pinoy. Kasi, kumbaga, at the beginning of the campaign period, nung una, sabi nung una, actually, hindi naman kami oposisyon, no? Parang administrasyon din kami, parang ganyan. Pero si Pinoy, nilinaw niya. Sabi niya, itong Team Pinoy, ito yung kailangan ko para mapagpatuloy yung mga reformang nasimulan ko na. And ever since then, doon tumaas yung mga numbers namin. And as you can see from the results ngayon, 9-3 pa rin siya. So, palagay ko yung tatlong factor na yun naging importante para sa akin. No? Pag natuloy ka ng Senado, ano yung mga prioridad mong ipanungkalang batas nga? Na may lilinya doon sa sinasabi mo ngayon? Actually, kung tutusin, medyo excited na nga. I'm hoping nga matapos na to. Sana magtuloy-tuloy. Hindi na bumaba yung mga numbers natin. At excited na rin no, na talagang gawin yung pinangako natin. Na tumulong sa pagdami ng trabaho, tumulong sa mga maliliit na negosyante, at tumulong upang mataas yung kalidad ng edukasyon sa ating bayan. Doon sa pangalawang aspeto na yun, yung negosyo. Alam mo naman, Arnold, malapit na malapit yun sa puso ko. Tatawagin natin itong Go Negosyo Bill, na kung saan matutulungan yung mga maliliit na negosyo sa ating bayan at yung mga gustong magtayo ng kanilang maliit na negosyo, matutulungan sila pagdating sa financing, sa training, sa access to market, ng mga paraan upang lumago at lumaki ang mga maliliit na negosyo sa ating bayan. Yun siguro yung uunahin natin sa lahat. Nabantayan mo din yung ibang resulta sa ibang bahagi ng bansa na yun ang mga political dynasty na lusaw no? Yes. Talagang nawala sila ng ilang dekada ngayon sa politika. Isusulong mo pa rin ba? Like, ikaw, maraming tanong lagi tungkol sa political dynasty ng kampanya. Susulong mo na ba yung provision sa konstitusyon na dapat may enabling law at ma-define na talaga yung political dynasty? Well, sabi ko naman kung magkakaroon ng moves to redefine it, no, I'll be part of that. Pero nakita rin natin sa eleksyon na ito na hindi porke maganda yung last name mo, pasok ka kaagad. No? Maraming mga pamilya sa politika natanggal dahil ayaw na sila ng mga botante. So again, babalik tayo sa nasabi rin namin noon na nasa tao yan nasa taong bayan yan Kung tutusin, kahit si Grace po, hindi niya ni-expect na magna-number 1 siya, di ba? So, yung taong bayan, on election day, pipili talaga sila. Sino ba yung tingin nila makabubuti? Sino yung tingin nila dapat tanggalin? At palagay ko yun ang nangyari ngayong eleksyon na ito. Okay. Maraming salamat. Congratulations kay Team Pinoy Senatorial Candidate Bam Aquino.